Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Okay, so eto na tayo mga hitad. Gusto ko munang batiin ang nagbe-birthday kong kaibigan, Ronald Tolentino. How are you? Happy birthday. At syempre si Alex, ang jowa ni Belle at kanyang anak na si Blair. At syempre si Tita Fanny na nag-birthday kanina. 87 years old pero mukhang 40 lang. Ayan. Thank you, Tita, for inviting us. Alright. Oh my goodness, si Sally Kigochi, si Cynthia, si Panopio at marami pang iba, si Maverick present, ano. Ayan, nasa TikTok na tayo mga hitad. So anyway, highway, mga palangga, ayan, nagkagulo na naman, nagkangiwi-ngiwi na naman si Bangag kung paano niya ididepensahan ang Senado at Kongreso. 'Di ba? Dahil nga dito sa press conference at pagsiwalat ni Congressman Ungab at ng Pangulong Duterte na kung saan binuki nga sa taong bayan kung gaano ka walang hiya itong bangag na administrasyon na ito. Dahil nga dito sa ating budget 2025. Alright, so alam nyo na binukelya na yung bicameral report na kung saan ay blanco nga ang mga items o line items na kung saan minagic na naman yan ni Liza Tanas. Mamaya pupunta tayo kay Liza Tanas. Kasi ang punot dulo nito, hindi pa kasi kayo nagigising lahat. Ewan ko ba sa inyo? O gising na gising kayo dahil nakapulburon ba kayo katulad ni bangag lang? So walang iba, ang punot dulo ng lahat ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas ay ang bangag, syempre, at kanyang asawang kidnapper. Okay, si Lisa kidnapper. So dahil sa statement ni Pangulong Duterte na isiniwalat nga nila ni Congressman Ungab na ito ay dapat makulong, malagay ito sa kulungan lahat ng mga kongresista, sa Senado o mga yun nga House of Representatives, mga kawatan, dapat makulong kapag bayaran nila ang kanilang mga kasalanan at ipasuka sa kanila lahat ng pera ng bayan. Hindi lang kulong, dapat nga gurgor eh. Sabi ni Pangulong Duterte dito, dapat, okay, wala mo nang papasok sa TikTok palangga, okay? Wala mo nang papasok, tatrangkahan ko muna yan kasi nagmumultitask ang alindog ko ngayon. Nag-simulcast pala. O, ganun na rin yun. Alright, sabi ni Pangulong Duterte, please correct it or recall the budget and demand the explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka-blanco. Parang binigyan ka ng blankong cheque dyan at bahala na kayo anong ilagay ninyo. Tapos actually, it took like 2 araw pa ba bago pinalipas pa nila yung 2 araw pa yata o mahigit 1 araw mahigit. Tama ba ako? Ayan, comment na kayo dyan. Pati ko na ako yung mga alindog nyo. Alright, just comment lang mamaya, babasahin natin yan mga palangga. So pinalipas pa ng mga julul, okay, sa gobyerno ni Bangag, itong pagsagot sa statement or not only statement, doon sa expose o pasabog ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, kasama nga sila Attorney Vic Rodriguez doon. Aba,
Si Bangag, nung in-interview siya doon sa pag-launch, I think, pag-launch ng Tesla, ng Tesla dyan sa Pilipinas, ngumingiwi at sinasabi niya galing daw ang Pangulong Duterte. Doon sa pagsabi na blanco nga yung sa BICAM report. Sabi pa ni Bangag, he knows that you cannot pass GAA without any with a blank. Sa kasaysayan nga siya ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item, di ba? Sabi niya. Na hindi nakalagay kung ano yung project at saka kung ano yung ginastos. Alright, so pinaliwanag yan ni Attorney Vic, pinaliwanag ni Kong Ungab, pinaliwanag ng mga magagaling na mga abogado na ang tinutukoy ng ating mahal na Pangulong Duterte ay hindi naman yung GAA itself, kundi ang bicameral report, 'di ba? Pero alam mo, pareho lang din 'yun eh. Kasi nga, sa ating mga hindi naman abogado o sa ating mga simpleng pagkakaintindi, saan ba nag-uugat? Saan ba nanggaling yung GAA? Okay? Galing nga doon sa resulta doon sa bicameral. Pamaya isa-isahin natin kung paano ba yan, shoutout sa mga palangga ko na sa TikTok. I-share ninyo. Kailangan mag 2 billion views. Anyway, alam naman natin na itong buwaka ng Inang Marcos Jr. na ito, matagal na dapat itong nakapantay ang paa niya dahil addictus beneficus. Dapat nga nakabartolina yan eh. Sa ginawa niyang pagnanakaw, simula pa nung magulang niya hanggang sa ngayon, hanggang sa kaduluduluhan ng hininga nila, ay ang nilalamon nila, 10 ng pamilya nila at ng kanilang mga kaapu-apuhan ay nakaw sa bayan. Alright? Ayun, may nanonood ba sa akin? Kala ko, isa lang ang nanonood sa akin. Nalungkot naman ako. Kala ko, iniwan nyo na si Lola. Okay, mga palangga. Sa kaduluduluhan, pati lahat, itong pamilyang itong Araneta, Marcos, Romualdez, Tambaloslos ko, lahat ng mga hayop kayo sa Congress, mga jutang genemis kayo, hindi pa kayo kunin ng lupa, alam naman ninyo na mga kawatan kayong lahat. Okay? Lahat ng kawatan. Kung hindi ka kawatan, exempted ka. Okay? Ngayon, mga kababayan, daan muna tayo sa basic. Alright? So, sa ating mga simpleng mga mamamayan, di ba? Kailangan malaman natin kung paano ba pinoproseso ang budget ng Pilipinas ng buong pangkalahatan. So ito ay nanggagaling nga ito sa executive branch na kung saan diyan sa appointee ni Bangag diyan sa DBM. 'Di ba? Nanggagaling yung pagpe-prepare nila ng budget sa kada taon. Alright? So since appointee ni Bangag yan, pwede nilang lansihin, pwede nilang dugasin, kasi from Bangag, ang Office of the President at ang DBM, silang dalawang departamentong yan ang nagpe-preparar sa budget natin for fiscal year. So ngayon, mga kababayan, nakakagalit kasi talaga yung mga ginayupak na ito dahil pinipilit tayong dugasin. So every year may budget. Ngayon, mga kababayan, so hinahanda yan ng Pangulo niyong Bangag at ng DBM kung ano-ano yung mga pangangailangan o kung ano ang, sinasubmit nila yan sa Congress, lower and upper house nga, para magpag-usapan nila o yung tinatawag nilang deliberation. So ngayon, di ba, bawat ahensya nagpo-propose sila ng kanilang budget sa kanilang mga departamento sa kada taon o every fiscal year. So ngayon, kaya nga may pinapakinggan natin sa Congress, sa lower and upper house, kung paano nila dinidepensa itong budget na ito sa kanilang departamento. So ang may punot dulo niyan, okay, ang nagsasubmit niyan ay ang Office of the President, okay, at syempre yung DBM nga. At yes, mga palangga, cute daw ng background, sabi ni Bagat. And ang tinatawag dito na naririnig ninyo na NEP or National Expenditure Program. Yes,
Okay, Alicia, thank you so much. Ngayon mga palangga, yung mga detalyadong eklabush na budget, na mga gastusin sa bawat departamento, yun ay sinusumite. Ngayon, doon nga sa mga crocodile, sa mga jutang genimes diyan sa Congress. Ngayon, anong ginagawa ng mga hinayupak na yan? Ayun, pinagdidiskusyon na nila or nagde-deliberate sila, pinag-uusapan nila sa Congress. So, ito, di ba? Tapos may budget hearing. O yan, ba? Hindi po masyadong, let's say, sa a certain department, masyadong mataas yung pinopropose mo. Mataas sa, may tinatawag silang ceiling di ba? Parang hanggang dito ka lang sa amount na to. Medyo babaan mo, ganyan-ganyan. So pagmimitingan nila sa simpleng pananalita, pag-uusapan nila, magkakaroon ng deliberation diyan sa mababang kapulungan na sinasabi at sa mataas na kapulungan ng mga mandarambong, which is sa Senado. So ngayon, mga palangga, at napaliwanag na rin naman yan ang ating mga magagaling na abogado at yes, ayan. Yeah, si Jess. So, anong eksena dito? So, sa ating simpleng kaalaman, pinag-usapan sa lower house and upper house, House of Representatives and Senate. So, pag meron silang hindi pinagkakasunduan na certain line or whatsoever dyan, so yun yung tinatawag na bicameral hearing or meeting. Yun yung sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte na doon sa bicameral hearing na yon at doon sa report na yon ay blanco. Okay? Blanco ang mga line items. Kaya nga nagdrama si Bangag doon, nagsinungaling sila noong December 15 or 16 ba yon? Yeah, 15. Basta, bago magpasko, na sinasabi na pag-aaralang mabuti, titignan ng mabuti, yung natututukan daw ni Bangag Jr. kung paano or pag-aralan niya yung bawat linya by linya doon sa bicameral report na yon. Alright? So ngayon, nagsalita nga si manggagamit doon, si Amy Marcos, na hindi siya pumirma doon, na sinasabi niya na paano daw siya paperma ng, ano ba eksaktong term niya, eksaktong word niya dito. Ni-screenshot natin dito. Ang sabi ng hitad, alright, December 18, dumating ang sabi niya, masyadong malalim ang Tagalog, dumating ang December 11, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Ito, daming drama nitong jutang Genemes na mga eksenang ito Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nila pastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankong kulang-kulang na papel? So ito'y confirmation actually dun sa statement sa revelation or expose ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Sabi ni Amy Marcos, sa hindi malamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Di ba binoljak natin siya nung time na yon? Sabi ko na presidente ang kapatid mo, wala kang alam, wala kang hawak na papel, ganyan-ganyan, drama-drama. Ngayon, mga palangga, alam na natin na itong pamilyang ito, puro kaletsihan, puro kasinungalingan. Now, ito ang eksena ngayon. Okay? Hindi sinagot ng mga nakapirmang mga jutang Genemes. Okay? Nasa na yon? Ng mga senador na yun. Sino ba yung mga nakapirma doon? For sure, ang iba sa inyo, alam nyo na kung sino yung mga pumirma doon, di ba? Andun tingnan lang natin para sa kapayapaan ng bayan. Alright, so ito ang
Buti nakabalik na yung TikTok ko ha. Okay, go. Go. Okay. Here we go again. Okay, sino bang pumirma dito na mga hitad? Tandaan nyo itong mga pumirma, mga pangalan na ito sa bicameral report. Okay, dito sa bicameral report, ang pumirma ay si Grace po, si Cynthia Villar, si Win Gatchalian, syempre, itong Jutang Ginemes na nag-file sa akin ng Casey Elizalde ko, okay, nakawatan, ayan, si Dong Gonzales, yung J.G. Suarez, ito yung mga huwad committee, mga tuwad committee, mga huwad na dapat ipakain sa buhaya yung mga Jutang Ginemes na yan. Si Dalipe, si Asidre, si Neptali Gonzales. Okay, sino-sino pa? Kasama dito si sino to mga to? Joboy Aquino, ang bantot ng pangalan. Joboy, si Bonggalon o Bonggalon, itong si Akop, ayan, kilala niyo man yung hinayupak na yan. Si Madrona, si Libanan, o si Senator Tolentino, si Jinggoy Estrada, at Jinggoy Estrada. Si Escudero, syempre, at itong si Joel Villanueva, si Zubiri, at si Mark Villar. Okay, I hope wala akong nakaligtaan, ano? So ngayon palangga, yan yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi ninyo at ng mga magagaling na abogado na dapat managot itong mga hinayupak na ito na pumirma sila doon sa BICAM report na ito na may mga blankong items. Ako nga ang pagkakaintindi ko dito, no, sa simpleng pagkakaunawa natin na itong report na ito yung grounds, diba sinabi natin kagabi? Ito yung grounds, ito yung basis kaya nagkaroon ng GAA or General Appropriation Act na kung saan pinirmahan ni Bangags. Ngayon tatanungin ninyo, sino, at tanong dito ni Attorney Vic, at tanong ng karamihan, pero ako sasagutin ko sa inyo, sino ang naglagay ng numbers o ng figures ng amount doon sa mga blanco na yun? Simple lang. Sino sagot nyo? E di si Lisa Tanas, dahil yan ang presidente ninyo na hindi nyo naman inelect. Yung baka ng inang kidnapper, snatcher, lahat na, inisnatch na. Inisnatch ang kapalaran ng future ng buhay ng mga anak ninyo. Di ba? Literal na kidnapper, smuggler yung baka ng inang yan. Si Lisa Tanas lahat yan. Dahil si Bangag, sabi ko nga, sinusubuan lang yan ng pulburon, happy na. Magpulburon tayo ngayon. Ito si Bangag, ginaganon lang yan. Wala. Gumaganon-ganon lang yan si Bangag. Yan. Isa lang. Pagtipid tayo ngayon lang yung pulburon natin. Nakikita nyo ngumingiwi na. Napakasimple lang itong problema natin. Para matapos na ang kadyatahan ng mga nayupak na ito, tanggalin yang mga yan. Kaya dapat manindigan ang mga brusko, mga inayupak na mga kawatan dyan ay dapat nang tanggalin. Kayong mga brusko, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong bayan, sa inyong mga pamilya, kailangan buhatin nyo na ng peaceful yang, lalo na si Liza Tanas at yan si Bangag. Okay, mga palangga. Alam nyo ba? Diba? Isa sa in-expose natin few days ago na sinabi ko, I think that was Friday, January 17, nagsiliparan na ang mga cabinet secretaries ni Bangag papuntang Thailand kung saan umattend ng kasal ng anak ni Altenco na pag-Corps chief. Kaya ang tanong natin sa mga cabinet at mga kongresista, mga palangga, saan sila kumukuha ng pera? At by the way, bakit, choice naman nila yon na magpakasal sila sa Thailand, di ba? Mas maganda pa ba ang Thailand kaysa sa lupang sinilangan natin? Excuse me? Di ba? Kapos tayo ngayon sa mga turista. Pero ang buwaka ng inang gobyerno ninyo, ang mga namumuno sa inyo, ang anak ni Altenco, meron pa isang kinasal, mamaya, ay pinili pang magbigay ng ng tourism revenue or income sa Thailand.
kumpara sa atin dyan sa Pilipinas, ang daming island dyan na magaganda. Diba? Promote tourism. Pero bakit sa Thailand? Kasi doon baka, kaya nilang magtago sa kanilang mga orgy or what else? Pulboronic session and everything. Diba? Baka pwedeng ganon. Pero ang punto ko, sa Rich Carl, may nag-send sa atin. At actually, si Political Witch Boy, may mga pinost na pictures and videos dyan. Hanapin nyo na lang yan, nakita nyo naman yan. So anyway, highway mga kababayan, mas pinili pa nila ang mag-party doon sa Thailand, sa mga sobrang exclusive na resort. Ito pa. Okay? Green screen kasi tayo, hindi ko masyado maipakita to. Kasi nagloloko yung ko, tingnan nyo green yung buhok ko. Nagloloko kanina, pag tinanggal ko yung green screen, parang yung ulo, parang naging kalbo na ako, kaya ganyan na lang siya muna. Anyway, mga palangga, ito yung kailangan nyong maintindihan kung paano kayo niloloko ng mga yawa na ito. Another thing pating, nung January 17, ikinasal ang anak ni Altenco ng bonggang-bongga at meron pa nga pinost na si baby girl, si Sas na yung private plane ay pumunta doon sa lugar yon, sa Koh Samui. Okay? Hirap na hirap ako magbigas. Bulol ba ako? Parang si bangag ba ako? Okay? So, pabalik-balik, ang private plane na according to yung may mga nakita ko post, allegedly ay pagmamay-ari ni Saldico. So, pabalik-balik yung private plane na yun papunta dun sa Koh Samui na yun. Di ba? Ngayon, Samui. Mag-arati ako ng Thai at titira ako sa Thailand one day. Anyway, mga palangga. Question ko sa inyo. Di ba? Bongga, di ba? At nandoon si Liza Tanas. Nagkamali ba ang ating mga puting ahas? Excuse me. Never nagkamali ang ating puting ahas. So, tumpak, plangak. Puntahan nyo ang Political Witch Boy Revamp. Nandoon ang video ni Liza Tanas na nagpa-party-party doon sa Thailand. Doon sa island na kung saan umiinom ng alak na naman, lumalaklak o nagpupulburon. Then, itong congresswoman na si Mika, okay, Swansing, okay, kinasal naman ito sa the Upper Kempinski Valley, nag-check-in na kami dito. Mahal doon. Alright? Dito pala ito. Yes. I've been here in this place. The Upper 2 years ago, di ba? Alam niyo yon. So, doon kinasal ang Gaga. Sino ito? Ayan Nap. Welcome to our wedding. Nap and Mika Swansing. Tignan na ipapakita natin. Nakita niyo yan? Ayan, layo natin. Ay, ba't ganyan? Okay, ayan tingnan natin yung picture. Ewan ko sino to. At sino ang nandoon? Nandoon si Tambaloslos at saka si Ralph Recto. Ayan, ito picture nila. May nag-send sa atin. Makita nyo? Ayan, okay. Basta posteran natin ito mamaya. Ano yung punto natin dito? Habang tayo, kayo dyan sa Pilipinas, ay hirap na hirap, ulitin natin, hirap magbayad ng mga bills, hirap makabili ng masarap na pagkain, hindi kayo makabakasyon ng local, yung mga jutang genimes na cabinet secretaries, mga politiko, ini-enjoy ang pera ninyo. Pera ng bayan sa Bali, sa Europa, sa Thailand, name it. Samantalang kayo, ayaw niyong makialam sa usaping politika kasi political ako, ayaw ko ng ganyan, mag-showbiz na lang ako. Pero hindi niyo alam, syempre hindi kayo kasali dyan mga palangga ko, hindi niyo alam na sa bawat hininga ng buhay niyo, bawat segundo, dapat makialam kayo sa usaping politika. Dahil ang pera ninyo as taxpayers ay ginagastos ng mga walang hiyang ito, mga walang hiyang mga kawatan. So ngayon, nagbalik tayo dito sa issue na pinasabog ni Pangulong Duterte. Naging transparent ba si Bangag? At itong si pangalan nito, yung executive secretary niyang Julul,
na ayon sa ating informante, judge pa lang yan, talagang notorious na sa kanyang mga mga anomalya. So, mga palangga, kung kitang-kita ninyo na never naman nilang dinibang na yung sinasabing bicameral report ay blanco yun at ginigit nila yung gaa daw, wala daw, kompleto daw yun at nandoon daw yun sa DBM Chuchu website, Pero mga palangga, magtataka ka. Bakit si Bangag ay ngumingiwi sa katatanggol dito? Kasi ang sinasabi ng Pangulo at ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic, I forgot the name yung isang, Attorney Vic Rodriguez, na dapat managot itong mga senators and Congress representatives dahil lalo na yung pumirma, okay? Ito may mga Indian na pinadala si Lisa Tanas dito sa na to. Dito sa TikTok na to. Kaya minsan nakakaloka to eh. So anyway, dapat managot sila. Dahil ang tunay na fake news ay ang gobyerno ni Marcos Jr. Sila ang tunay na fake news. Ginagago na kayo. Nagsalta na nga mga business sector eh. Na nagsalta sila na anong sinasabi dito? Ng mga lolo nyo. Alright. Okay. Katulad dito. 3 days ago. I think before nag-expose si Pangulong Duterte. Alright? Galing ito sa bilyonaryo. Si Apa Ongpin. Sino ba to si Apa Ongpin? Si Apa Ongpin, di ba singer ito? Artista ba to dati? Siya pala yung di ba? Siya yung parang, anyway, yan natin siya, hindi ko matandaan. Si ba jowa nito dati? Si ba yun? Si yung payat na, kaya mo na, hindi naman irrelevant. Okay. Apa Ongpin, the new executive director of the influential Makati Business Club, minced no words in stating his scathing criticism on the 2025 national budget of the Philippines. Sabi dito, the Makati Business Club has criticized, sabi niya pala, okay, the Makati Business Club has criticized the 2025 national budget, calling it twisted and hijacked. Before Duterte ito According to MBC's News, a new executive director, Apa Ongpin, lawmakers' maneuvers with the budget are allegedly being used for patronage politics. MBC is now calling for full transparency when the budget goes to the bicameral conference. Okay? Makati Business Club. Bago pa yung expose ng Pangulong Duterte, alam nila, hindi naman tangaya mga yan, di ba? Na magsasalta sila ng baseless o wala silang nakita. Ang mga negosyanteng yung mga yan, I don't know his background. Anyway, nagmo-monitor sila kung anong nagaganap, ano ang galawan ng mga politiko. Okay? Ng gobyerno natin. Tapos ngayon, in-expose na sa inyo ni Pangulong Duterte at dapat managot, sabi ko hindi lang Bartolina, dapat pumantay ang mga paa sa ngalan ng legalidad ng mga inayupak na ito at dapat na talagang manindigan ang taong bayan. So dahil nga pinag-uusapan ito at hindi nga ito hindi nga in-highlight ng mainstream media, hindi nga inulat ng ABS-CBN to, hindi to inulat ng News 5. I believe ang nag-ulat lang dito is GMA7. Parang may inulat siya na konti patungkol dito. Nung nagsalita si Bangag dahil na random na ambush, hindi naman ambush, tinanong siya ng isang reporter kung ano masasabi niya na sinabi ng Pangulong Duterte tungkol nga dito sa bicameral report na ito. Kaya sabi ni Bangag, nagsisinungaling daw ang Pangulong Duterte. Pero ang tunay na sinungaling, etong si Bangag. At eto ngayon, hinighlight na ng media na si Duterte sinungaling. Pero ayaw sabihin sa inyo ng media na tama si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte na blanco talaga itong BICAM report na ito. Which is, I don't know, si Attorney Vic ba ang nagsabi nun, na lahat ng mga kongresista at mga senador ay may kopya nito. Kaya dapat ma-impeach or magurgor na ito si Bangag. Kung pwede lang,
'Di ba? Kung pwede lang magurgur siya dahil sa kakasinghot niya ng pulburon, edi,